Magandang araw sa inyo mga tagapakinig. May babahagi akong kwento ng kababalaghan na tunay umanong nangyari sa isang grupo na magkakaibigan. Kwentong iniwan silang lahat ng takot at pangamba. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila malilimutan ang gabing iyon. Huwag kayong aalis dahil ang maririnig ninyo ay hindi basta-basta. Hindi basta-basta kathang-isip, kundi isang kwento hango mismo sa totoong karanasan. Noong taong 2004, sa isang maliit na bayan sa Quezon, may isang lumang bahay na matagal nang iniwan. Sabi ng mga matatanda, noong dekadas 30 ay isang buong pamilya ang naghirap at nagpakamatay doon. Mula noon, walang tumira ulit at mabilis na kumalat ang mga kwento ng kababalaghan tungkol sa lugar. Isang gabi ng Sabado, 5 magkakaibigan, sina Arnel, Jomar, Lisa, Maricar at Brian, ang nagkayayaan. Nag-inuman sila sa bahay ni Brian. At sa kalagitnaan ng tawanan, may nagsuggest, subukan kaya natin pumunta sa abandonadong bahay. Tingnan natin kung totoo ang mga kwento. Sa una, tawanan lang. Pero dahil sa kalasingan at takot na may halong excitement, tinuloy nila. Nga alas 12 ng hating gabi, dumating sila sa harap ng bahay. Ang pinto ay nakasara pero hindi nakakandado. Pagbukas nila, bumungad ang makapal na likabok at amoy ng lumang kahoy. Ang sahig ay parang bibigay sa bawat hakbang. Ngunit mas nakakatindig balahibo dahil ramdam nilang may mga matang nakatingin sa kanila kahit wala naman silang nakikita. Habang iniikot nila ang loob, nakarinig sila ng mahina pero malinaw na tinig ng batang babae. "Bakit kayo nandito?" Nagkatinginan silang lahat. Tahimik, walang nagsasalita. Pero si Lisa, nalamig ang buong katawan dahil malinaw na sa kanya mismo nanggaling ang boses. Kahit ni minsan hindi siya nagsalita. Nagsimula silang magtakbuhan palabas. Ngunit si Arnel, ang naunang pumasok, biglang nadapa. Paglingon nila, nakita nilang parang may humahawak sa paa niya mula sa dilim. Nang tulungan nila siya, sabay-sabay nilang narinig ang iyak ng isang buong pamilya. Mahina sa una, hanggang sa lumalakas ng lumalakas, para bang nasa mismong tabi nila. Pagkalabas nila ng bahay, hingal na hingal at pawisan. Hindi na sila nagbalik kailanman. At ang pinaka nakakatakot, kinabukasan, pag-uwi nila, nakita nilang may mga marka ng kamay ng bata sa braso ni Arnel. At hanggang ngayon, hindi na nawala ang bakas na iyon. Kayo, maniniwala ba kayo na may mga kaluluwang naiiwan sa mga lumang bahay? O baka naman, dala lang ito ng imahinasyon ng mga taong mahilig sa thrill? Isa lang ang sigurado, kung sakalang dumaan kayo sa ganitong lugar, lagi niyong tandaan, may mga mata
na nakamasid. Naghihintay lang ng susunod.